The preceding program was paid broadcast. Any ideas, comments, and opinion expressed by the program hosts do not necessarily reflect the views and opinion of the station. The program and its producers are not affiliated with the station. Evening sa aton nga mga listeners and viewers tonight. Sunday, June 14. And we praise and thank the Lord for this time nga tali naman kita makapakiupod sa inyo sa aton na program Counseling Time sa radio kag live sa streaming, no? Salamat gid sa Ginoo sa sining nga kaginan na ginhatag sa aton, no, sa aton mga tagpalamati sa 106.1 kag sa aton man nga mga viewers sa Boracay Malay streaming, no? Kumusta kamo? So kumusta ang inyong Sunday? Kumusta ang inyong family day, family time, no? Kay tungod amo man ang tion ang adlaw nga makapakig-upod sa aton tagsa-tagsa ka panimalay tungod kay Monday to Saturday may mga trabaho, no? So kumusta ang family day niyo mga abyan, no? Kag sa sining gabi, kabay nga yara kamo sa maayo nga kahimtangan sa pihak sang indakal nga kainit sang panahon, no? Extra careful gid tungod kay lalo na kung sobra kainit inom ka sang lamig nga tubig, no? Delikado man gali na partner, no? So, kabay pa nga take extra careful sa inyong mga health. Alright, so sa aton nga first viewer sa sining gabi, no? Sa kay Nini Sally Palumata Mapisa, no? Good evening sa imo and thank you for joining tonight. Kumusta ikaw dira sa Abu Dhabi? I hope nga ang Ginoo magpadayon sa pag-protect sa inyo dira, no, sa Abu Dhabi and kabay nga proteksyonan kamo sang Ginoo. Alright, so sa aton man nga partner sa ning gabi, mayong gabi sa imo partner, kumusta ikaw? Mayong gabi, no. Thank you so much sa nagapamati, no, sining gabi. Mayong gabi sa inyo tanan. Dalawang gid ang Ginoo, no. I'm good. And I hope no nga kamo man okay kamo dira sa inyong mga panimalay or kung sa diin kamo subong, no, para ayhan ang iban sa work, no. So mayong gabi sa inyo kag I hope no nga mangin pagpakamayo ni nga gabi, no, sa aton tanan. All right. So yes, adlaw sang Domingo, second Sunday of the month of June. We are now halfway sa sining year 2026. 2 months 2 months lang, bare months na naman. Bawasan na ulang, no? June, July, August, September, bare months na naman. Daw kadali lang gid bala sang panahon mga abyan, no? So, amo na. Salamat gid nga padayon kita nga ang aton yang program padayon sa gihapon iri kita, no, every Sunday and every Thursday. Kag salamat gid sa aton mga kauturan nga sakdag sining aton nga program kag nagapangamuyo at the same time nagasuporta, no, sining aton nga programa sa mga Kristohanon dira sa may Unidos Fundamental Baptist Church. Salamat sa padayon ninyo nga pagpangamuyo sining aton nga program. Alright, so ang aton bala nga i-discuss sa sining nga gabi, we are bombarded with issues after issues. Political issues man, even family issues, friendship issues, relationship, tanan, no? Kag without knowing ang problema, hindi mo pwede na i-blame sa iban eh. Pwede man ma-blame mo if proven proof nga ara gid ya. No? So subong kung imulang taon ang
ang may ara sang masig-masig bala pangita sang buslot or butas. Kung amat ini bala. So aton bala lang tawon sining gabi. How do you know if you have become part of the problem? Or paano mo ma-identify nga siya part siya sang problema or ako part sang problema? Alright, no? Good afternoon, Pastor Joe at tanan-tanan nga nagapamati. Mayon, Pastor Joe, salamat it, no? Alright, so aton i-discuss ini kag bisan gani sa Christian life ang hindi man I mean kung maghambal kita politics may ara man mga Christians nga ara sa politics position, di ba? Now every day we hear complaints about corruption, about crimes, di ba? Dishonesty, injustice, and even moral decline. Sometimes we criticize politicians, political leaders, and even institution. Recently lang, no, lantawon mo bala ang trending subong no nga mga balita, ang latest bala nga kwan partner no ining earthquake. Di ba? Damo nagapo sa social media, damo nagreklamo nga wala gid pila na kaadlaw na tabo ang earthquake, wala gid ya sang mga amo ni nga mga tawo nga nagpakita. They are actually referring sang national leaders. Di ba? And then ang issues about ato balang bata nga si Rene Partibonia, ang basketball player nga nangin trending siya tungod kay recently nga ginheld nga palarong pambansa dito sa may Caraga, nangin sikat siya kay MVP siya mo, and then he came from inang sikat nga eskwelahan. So it so happen nga nag-graduate siya kag makadto na siya sa Manila kay gin-refer siya sa isa ka dako man nga universidad. And then, suddenly, may natabo. So, sino ang i-blame? Things like this, mga biyan. Sino ang managot? Sino ang may problema? Tungkol kay damo-damo sang ginaparinggan subong sa social media, kadamo-damo sang mga nag-comment dito. Every day, we criticize ini nga mga bagay, institution, leaders, even society itself. You know, pero may ara sang importante nga pamangkot nga sometimes we oftentimes avoid. Inaabalang personal nga question bala that could I be contributing to the very problems I complain about? Basin bala ikaw man bi nga naga-complain, ikaw man contributor ka man sa problema. It is easy to point fingers at others, but you know, genuine change begins when we first examine our own hearts. Before asking who is ruining society, sino ang nagaguba, sino nagaruin sa komunidad, perhaps we should ask like this: am I helping to make it better? Or am I becoming part of the problem? Amo ni nga mga palamangkutanon mga diyan. You know, the greatest danger is not always the evil around us, but the evil we tolerate within us. Partner, ano yung pangunahuna? Yes, no. Sometimes kita manggali ang naga-cause ang problema nga gina-complain nato, no. Nangin part man kita sang problem. Amo bina, no, ang usual nga tendency nato, no, we hardly find faults no sa aton while it's easy for us to pinpoint sang sala no sang iban. So
in that way, naging part man kita sang problem no kay ang May blame Negative. shifting ang ginatawag, no? oh, Fault finding. so amo nang nagakatabo. So amo na nga dapat makit-an no ang naga-work man sa aton nga iti ambal sa Bible labi all have sinned and fall short of the glory of God. Mhm. So dapat makita naton ang dako nga picture bala sa sitwasyon kag makita naton self where am I no sa picture sang ginatawag nga pagkaguba no sa aton nga society. Yeah. Good evening sa aton mga viewers, no? Sa kay Ma'am Vicky Mapisa Ambagan. Sa kay Mama Lorena Basia Samson, no? Sa kay Dundun Morales. Don, good evening. Sa kay Lian Sulat, sa kay Lilay, good evening sa imo dalay, no? Sa kay Brother Ron, ha? Palomata Mapisa. May 8 viewers kita sa gabi. And thank you, by the way, thank you for sharing sa aton nga live streaming sa gabi. Alright, so aton bilang tawon ini nga aton i-discuss ni gabi bala, no? Kasi nga the greatest danger is not always the evil around us, but the evil we tolerate within us. Kung kisa aton ginapasibangod bala kung amat nga ti tungod sa amon may gitawag bala nga blame shifting, may gitawag kita nga fault finding. Instead of ako na lang, diba? Lubnawan nyo bala mga abyan ang istorya bala sa Garden of Eden, no? Nga may hambal ang Diyos nga ti pwede nyo kaunon ang tanan nga prutas aside lang sa prutas nga ara sa tunga sa garden. Because the moment you eat it, you will die. Di may command na eh. Galing lang kay ti ang babae si Eve siguro naga-roaming around siya lang sina nga garden. Kag he came to a point nga ara didto ya sa isa ka puno nga sining sang Bible pleasant to the eyes. O siya kabalo nga ato didto gali ang presensya sang Satanas, no? In a form of snake. Kag ti gindescribe ang snake nga very subtle, clever. Galing lang kay nag-entertain gid siya, no? Namati gid siya bala. Kag may mga ang play of words na gingamit sang diablos niya ginmanaw, ginbawal ginmanaw. Yeah. Because the moment you eat it, you will be like gods. Sabi no? Inamati siya. So, all of a sudden, na tempt gid siya, kag nagkaon siya sa tong prutas nga ginbawal. Kag ginhatag niya sa husband, duha na sila. Di karon at the cool of the day ang Ginoo nangita sa ila. Siyempre ang unang ipangita ang lalaki mo kay didto ginuna ang command mo. Siling sang Ginoo, Adam, din kamo, tinya nagtago kami. Siling sang Ginoo, nga suway niya, gin supak ninyo. Ang hambal ko nga hindi nyo pwede. Dito na nakita, dito na ang blame shifting kag fault finding bala. Silingan ang babae abi mangkot naman ang babae ti tuod ni nga hindi ang sawa ang manog. Di ba? You know, you may be part of the problem. Amo ni ang palatandaan daw, no? Amo ni ang mga palatandaan kung paano mo balaan nga ang isa ka tao, ikaw mismo, part sang problema, contributor sang problema. You may be part of the problem when you tolerate what you condemn. Many people speak strongly against corruption, but you know what? But willingly offer bribes when it benefits them. Tandugon tabi ang isyu subong sa politiko. Hindi man taya, galing kay ti, hindi man ta pwede nga maghipos lang kay ti,
makita naton nowadays, kag-experiensyahan man naton mo. Di ba? Tiyan mo ni. Ang corruption, may mga media nga they speak strongly against corruption. But sometimes ang bribery, ate, hindi ka na maghambal, positive side na lang ginambal mo. Kaya nga man, nabangila na, common siya, di ba mga biyan? Hindi siya kumbaga bago. Meaning to say, amo na ang dalagan sang aton yang sining sitwasyon subong. Even sa church, tawabla, may mga involved nga pastor, may mga involved nga pari, may mga involved nga amo ni. Di ba? Ngaman, may dako nga problema later matandog ka na. No? Kung diin nagahalin why people are craving on this, why they are after on this, because there's a problem. Diba? They criticize dishonesty, but tell lies when the truth becomes inconvenient. No, partner? Yes, no. Amo na ang kuan subong, no. So, damo man ang involved, no? Kasama na nga mga butang. Part na gyapon no sa aton nga fallen nature. Yeah. As human being, no? Nga nakasala. Pag nature na naton, amo nang inclination sang taon. Naghimo sang sala. So, you may be part, no, of the problem. So muna no nga dapat man no nga mangin ano kita no. Mangin aware kita no kag i-ano man nato ng aton kaugalingon nga i-evaluate taman no if we are being part of the problem and see to it no nga makahimo mangita sang mga solutions para nga amo nang check and balance ba ginatawag. May evaluate naton self kag maitama naton. Yeah. Sakay nung Cyrus Agustin, good evening sa imo dira nung Jojo, no? Alright. Tuod na kung aton makita asubong bala. People they condemn cheating but look for shortcuts when no one is watching. Nowadays. Di ba? The issue is not what we say, we believe. The issue is whether our action match our words. Di ba? Di kung imulang taon subong haboy diri sa piyak, haboy man siya sa piyak. Ang tawa bala subong lantawa ang aton bala Senado, grabe no? Duha subong ang Senate President mo. Ano gid bala ang legal, ano bagli ang tsakto? Siling isang isa, Pastor, gusto ko madula ang mga, kundi ang scab wave sa balay, may ara ka mo sa inyong mga balay na, mga scab wave bala na. Hala, kada adlaw, tinlo mo, dugay-dugay, mabalik naman na. Problema gidya, kay kita, hindi mo yung paon mo ang iyang lawa. Lawa ba tawag siya na, partner? Lawa. Paon mo. After pila ka days, balik naman. Di ba? Ngaman. Laging patay. Wala mo gipatay ang spider mo. Nga nag-produce. Sang lawa. Yeah, di ba? Produce ang lawa. No? Abi mo ang punto natin mga biyan. Ang isa ka tao, nag-blame siya, nga nag-cheat sila. Pero, galing kay, kung ma-bribe ka na, tolerate mo lang mandayon. No. Di ba? Balaan ta naman na kasi nag-process kita ya sa maparestro kita. Nadamo kita yakad tumangti sa mga government agencies kay may gina-process kita. Tanan-tanan makita mo na damo sang kalakalan kaangay sina mga biyan. Tapos kung i-post mo ya dayon awayon ka.
So mo ni, inabi mo, ang pulong sa Ginoo naghambal sa James 4:17 bala. Sino sa Bible, whosoever knows the right thing to do and fails to do it, for him it is sin. Palaan mo na gid ang imo constituent, ang imo upod, lain kag nagahimos sang malain, ginatolerate mo pa? Lalo na kung ara ka sa higher position, diba? Ginatolerate mo pa? Bala mo nang gid nga hindi sala ang ilang nga ginano, ikaw nga ara sa power, ginatolerate mo? If we condemn a behavior publicly, but practice it privately, we are helping the problem continue. Ang pamangkot bala sa gabi, have you ever criticized something in society while secretly participating in it yourself? Di ba? Nagapartisipar man gyapon gali kita? Nagapartisipar man ikaw? Amo di mga biyan. Ang pulong sa Ginoo nagahatag sa aton warning. Kabalo ka na gid sang sakto kag tama nga butang wala mo pa ginobra. May pruiba na, may ebidensya na, hindi ka payai mo. Kaya man nga maduda ang tao, nakabenepisyo ni siya. Nakadala ni siya. May ara man ni iya guro. Hindi ba? Abi, may ara ka mo that you criticize something in society. May makita ka. Hindi ba? Abi sa aton mga viewers ng gabi, ano ang inyo yabi na experiencehan patungkol sini nga mga bagay bala kung gisa. Ngati makita mo nga vocal man siya nga tao when it comes sa korupsyon, pero galing kay siya gali part man siya. Di ba? Second, you may be part of the problem when personal gain matters more than integrity. Amo na yung palatandaan mo. Mangin kabahin ka sa problema. When personal gain matters, personal interest matters more than integrity. Di ba, partner? Ano yung pang unang-una siya? Ano ko na? Number two. Okay, no? So, hambal din, no? You may be part of the problem when personal gain matters more than integrity. So, amo na, no? Kung mas madbugat sa imo, kung may greed sa imo nga part, no? As a person, then, mabot ang time nga mangin mas matimbang sa imo ang greed, ang inang inclination to, to get something para sa imo kaugalingon. So kung mas magabot ng time nga mas matimbang na human as we are, tendency naton no? Kung hindi magmatter sa aton ang integrity, no? Amo na ang matabo, no? Nga may nakita kita nga gain mo. So if we are looking to that, then i-compromise naton integrity. Yeah. Daw na maabot sa time ang integrity na lang on the surface na lang kung may makakita o kung di ganis kung may tao, no, or kung may friends kita around us, no, mangin kita may amo na bala, pero kung wala in the private kag matago malang, no, sometimes amo na, no, kag krasubong no gatabo bala sa aton Senate, no? May mga accusations, may mga abi nagagawa, may kumbaga pang inambal nila, may resibo, no? Masig depensa. May mga video, may mga picture. So how will you paano ni mo na i-discredit, no? May ara nga mga
So amo na bala kay tinga naglabaw ang ang ila handom nga magkakwarta sang sa integridad nila Personal interest, yeah. as a person, as honorable, no? Tawag sila honorable eh. No, tagsa-tagsa sa ila, di ba? Tawag natin sa ila is honorable sila kay ngaman ginelect sila sang tao. Mayara sila mayara sila opisina. Mayara sila nga nga ginsumpaan nga tungkulin sa bayan. Kagang ila na nga mga promises sa tao before sila makadto dira tungod para sa bayan. Pero sang ara na sila kag nakita sila sa opportunity to gain something. Para sa akon. Oh, para sa akon, hindi na para sa bayan. No? So, amo nang problema dira kon among hambal diri no when personal gain matters more than integrity. Yeah. So, amo na ang most common nga justification no sang sala tuod nga ginahimo. No? In a way, everybody is doing it eh. Yeah. Di ba? Take your partner, no? Di ba? People cheat on taxes, falsify records, spread misinformation, or engage in dishonest practices because they think they can benefit from it. The problem begins when success becomes more important than character. Grabe. Di ba? Kaya mo ganyan problema. Magasugod yung problema when success becomes more important than character. Paano mo how can you define success nga ginatawag? Sa babaw sang kalibutan, kung ikaw damo ka kwarta, damo kaya gamhanan ka, kay may amo ka ni, may power ka, hindi na. Di kung wala man, kung guba man ang imong integridad, kung guba man ang imoyak karakter, bangin wala pulos man nagyapon. Sila kayo sa Bible gani, what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lost his soul? You know, integrity means doing what is right even when it costs something. Tindugan mo ya ang insakto mga biyan. Amo nang integrity nga ginatawag. Doing what is right even when it costs something. Hindi ba? Sa kabuhi naton bilang Kristohano, no, may mga tion nga ginatistingan kita kung din kita hasta. Din kita hasta ba lang imong pagtindog sang kamatuoran sang insakto. You know, ang pulong sa Ginoo bala sa Proverbs 10 verse 9 says, whoever walks in integrity walks securely. You know, if you are walking in integrity, you are secure, you are safe. What are, sa sininga Biblia, no? What are some examples today where people sacrifice integrity for personal gain? Terrible na, I remember sa isa ka line bala nga, kung mapamatudaan ninyo nga ang akon anak nagagamit sang mo ni, subong dahil manaog ko sa akon pagka sini nga posisyon. Terrible, no? May mga ina nga mga linya bala. Diba? So, kabay pa, no, nga bilang tumulo, tindugan mo kung anong sakto. Even sometimes, hayluhon ka. May mga political leaders natin nga mga Kristohanon bala. May isa ka Kristohanon nga naghambal ti derte gini, hiko gini. Isiling niya, pero ang iya ko no nga ginapray nga kung mag-abot gin mang tion nga hayluhon siya sa amon nga bagay. Siling niya, ang Ginoo tindugan ko siya. Ang Ginoo mangay ko bulik sa Ginoo, hindi ko ya mahaylo, hindi ko ya madala sa amon nga pagpang haylo kag papahangkat sa iya to do the wrong thing. Kaya ang iya determinado siya nga ginhatag sa Ginoo sa iyang posisyon kag
tungod sila nga posisyon, iyaya himayaon ng Diyos. Amo na yang insakto. Ha? You may be, number 3, you may be part of the problem when you remain silent in the face of wrongdoing. May issue ganina. Dati, pag mag-issue corruption, pwerte magbakbak. Pero sang ara na, sila na ya ang involved, na wala na, hipos na sila. Di ba? You know, not every situation requires confrontation. But there are times when silence allows evil to flourish. When people know something is wrong, but refuse to speak because of fear, convenience, or self-interest, wrongdoing gains strength. Partner? Ano yung pangunahuna siya? Yes. No? Liwat gani, partner. Sa 3, siling nila, siling niya, when silence allows evil, or when people know something is wrong but refuse to speak because of fear, convenience, or self-interest, wrongdoing gains strength. Yes, no. Kung ang tao, no, nakaibalo siya sang mga kamalamalahan, mga dishonesty, no, mga cheatings, mga kung ano pa dira no, nga mga under the table nga mga negotiations. Pero nag-refuse siya nga maghambal about that, no? Tungod sang kahadlok or sa convenience or para sa self-interest. Ang wrongdoing makaganar siya sang kusog. So magpadayon ina siya, no? Kag magano siya, or presume sang tao nga nagahimo sang sala nga okay man sa imo. Tolerated man kag basi mapinsar pa siya, no, nga okay man ni siguro kay ti okay man gani ako no pod. Nag-agree man siya gani kay kun disagree siya tani nagambal siya. O tani nag-oppose siya, tani nag-speak up siya. Amo na no, kun ang kuan gani mag-flourish ko no ang evil, kun ang mga good men no mag-start sila nga maghipos. Yeah. So kung maghipos kita in the face of this, no, hindi nga mga nagakatabo ng mga kuan subong. Kita yes, no, may separation ng church kagang state, no? But di ba in the Lord na magabot ang tion nga ang aton nga government hindi na maayong ginahimo, no? Then may ara kita, no? May ara kita responsibility as light of this world, no, to speak up. Hindi man naton pagtugutan ini nga mga butang. Iba man ang ginambal dira. Yes, no, nagambal ang Romans chapter 13 nga mag-obey kita sa government, no. But when the government, no, kung ang administration is doing something wrong, and we, no, nga tawo diri sa dalom, no, maghipos-hipos lang man. So magapadayon ini nga butang. Yeah. History shows that many injustices succeeded not only because of evil people, but because good people chose to remain silent. Yan ang pulong sa ginagamba sa Proverbs 31:8. Speak up for those who cannot speak for themselves. You know the truth. Kabalo ka. May discernment ka. Diba? Speak up, iambal na. Wala man ginambal kung mag-speak up, marali, kagid makadto, kagid dalan na. Hindi na yamong punto de. Di ba? Damo sa mga platform subong na pamaagi nga mapalambot mo ang imo man nga mga hinanaing, di ba? God calls His people not only to avoid evil, but also to stand for what is right. When does silence become a form of participation? When does silence become a form of participation? Kung pabayaan nato ng
nakita naton, no? Witness kita sa ginhimo nga sala, Yeah. pero ginpabayaan naton, di amo nay ang pamangkot diri nga san o ang silence magiging parte sang sang pag-cooperate mo sa tawo nga naghimo sa sala. Di magipos-ipos ka sabtang nakita mo ang ginhimo ang isa ka butang no sala nga butang, gipos ka lang. Then that is part of your participation. Kangailangan ginakondone mo, no? Ang Daw ka na, daw accessories ka na sa crime. Part ka na sang crime pingaman. You have knowledge, you have something na mahimo para matapna ang isa ka butang pero wala ka na. Amo nang ginambal sa Book of James, no? Those who know how to do it right and do it not. do it not, then to him it is sin. Kabalo ka kung paano mo unong tama. Tapos wala mo ginimo. Amo nang hambal sang James. Nga kung wala mo ginimo, nabalaan mo nga tama pero wala mo ginimo, nakasala ikaw. That is why we have to pray sa aton mga Christian political leaders, no, may mga ara sa posisyon, that they will speak up, that because they know the truth, eh. May discernment sila, eh. So we have to pray for them. Di ba? Ara sa national leaders, pangamuyuan naton nga mag-speak up sila, nga hindi sila makompromise, nga magtindugid ya. Di ba? Amo ni mga abyan, kung itolerate naton ni that is why pray for them. We need to pray for them. So, I remember sa kay David bala partner nga tago-tago niya ang sala, nagubra sa sala, gin-cover niya, abi niya safety na siya. And then here comes the man of God nga gin-confront siya. Gin-rebuke niya, you're that man. Si Prophet Nathan ba to? Nathan. Amo na amon gin kakang message ka ginan. Yeah. Di ba? Mga kaangay sini mga biyan. No? Nga, dapat ang Kristohanon hindi lang mag-ipos. Although, ma-pray kita, kuan gina, given gina, ma-pray kita. Not more we can do sa pagpabutyag, sa pagpahayag sa aton mga ibubunuot man. No? So, number 4, aton dre, no? Aton mga viewers, be? Basi kung may mga panguna-huna sila dre. Abi? Alright, so, number 4, ang isa ka tao, you may be part of the problem when you blame others but never examine yourself. Di ba? Tawa pala subong ang masig-masig dipinsa sa ila kaugalingon, mga politiko, di ba, no? Masig-masig dipinsa, eh. Masig-masig preskon. Masig-masig pabutyag sang ila mga naibubunot publicly para mangin magwa pa lang tinlo sila. Amo kin na. So, siling diri, you may be part of the problem when you blame others but never examine yourself. You know, human nature often makes us expert at finding faults in others while ignoring our own. Di lang pulong sa Ginoo naghambal sa Matthew 7. Address ni Jesus in a problem directly. Why do you look at the speck in your brother's eye and pay not attention to plank in your own eyes? You know, self-examination is difficult because it requires humility. Kita nato na eh. Kung hindi ka tuod magpaubos, ang self-examination niya, instead nga kung tani, chance to tani nga i-examine mo kung lingon nga part ko siguro sa problema. Akuon ko na lang nibi publicly para wala na sang damo. Di ba? Gabi may isa katao siya nga, charge it to kung may problema, charge sa akon. Di ba? Ibutang lang sa akon account. Charge it to my account. You know,
before criticizing leaders, neighbors, or co-workers, or family members, we should ask this question. Am I living according to the standards I expect from others? Am I contributing positively to my community? Am I modeling the change I want to see? Dapat ili na dapat natin unahon tagpamangkuto na aton kaugalingon siya. Ha? Partner? Yes, no? Mga evaluation questions, no? Okay. No? Number four. So, muna, no? Ginambal diri, am I living according to the standards I expect from others? So, hindi kita mangin double standards. I-impose nato, no? Ang aton, gina-impose bala nato na how do we measure others, no? Tani, kung i-measure nato ng iba, i-measure nato sa standard na gina-measure mo nato sa aton self, no? So, sometimes sabi, no, may ara ginatawag na double standard. No? Gamiton mo lang ang isa ka certain nga batas na para sa iban, against sa iban. Pero sa imo, gali ginahimo mo man, no? So, in that way, no, you live a double standard. No? Then, am I living according to the standards? Or am I contributing positively to my community? So instead of negativities, no, contribute kita sa maayo para sa atong community. Amo na gani, no, in as much, no, I refrain from commenting, no, sa aton nga mga national issues kay in that way makabulig kita sa sa nagagulo nga sitwasyon kay kun isa ka comment ma-take away naton dira sa comment section. In one way or another nakabulig kita nga ma-lessen ng ang conflict. Amo na, no, kung kita tanan mag-participate sa amo ni nga kag hindi naton balapag hindi tanan man nga battle, hindi tanan nga battle, dapat naton nga, no, dapat nga naton away naton. Hindi tanan nga battle sa aton nga away, no. So, we must have that self-control, no, to restrain. Kaya mo nang positive siguro mambal naton nga mga positive nga butang naton, ma-impart naton. Mangin amot naton, no, para nga mangin maayo aton nga kalibutan, no, aton nga pungsod sa Pilipinas. Kaya nagagamo ako naton sa hindi, no, as ang aton nga nakasitwasyon sa buong, no, sa social media nagagamo. Comment ang isa ka side, mo-comment. Amudlay dira ako ng imo nga ginakomentan ang mga trolls. Damo pa trolls. No, so amo na to lessen sang conflict, much better nga you keep silence na lang para mangin in one way or another mangin party ka sa healing process sa conflict. Yeah. So tama na, no? Okay man kung mag-post ka dira or mag-comment ka, bersikulo na lang ihambal mo lang sa ilan na dira, no? Mag-comment ka man, see to it that you are, no, nabalang kuan ng positive nga way na maka-build up rather than maka-tear down. So, maka-trigger siya sa kuan. Alright, so last, siling niya, you may be part of the problem when small compromises become a lifestyle. You know, ang most major scandals do not begin with major crimes. They usually start with small compromises. Small lie, small act of dishonesty, small unethical decision, small compromise of values. Over time, repeated compromises shape character. What begins as just this once can become a habit. Subong lang man niya. Ayun. Pero mangin habitual ina. Yun ang Bible naghahatag warning sa Song of Solomon 2:15. Siling niya,
It is the little foxes that spoil the vineyards. Small compromises often create large consequences. Din nga start ang kalayo, wow. Sunog sa gamay nga sindi. Kandila lamang kayo na. Di ba? So, what are some small compromises in everyday life that can eventually lead to bigger problems? You know, what's the root of the problem? Sabi nyo, ginambatagay na matandog ta kini human heart. Because according to the Bible, society's deepest problem are not merely political, nor economic, nor social. The real issue is spiritual. Jeremiah 17:9 declares, the heart is deceitful above all things and desperately wicked. You know, corruption begins in the heart before it appears in the government. Diba? Dishonesty begins in the heart before it appears in business. Mga biyan. Crime begins in the heart before it appears in society. This means that lasting change cannot come merely from new laws or new leaders. Real transformation begins when God changes human hearts. Mga biyan. Diba? So instead of asking who is to blame, who caused this problem, why is society getting worse, perhaps we should ask this question, am I living with integrity? Am I influencing others toward righteousness? Am I contributing to solutions rather than problems? Am I allowing God to transform my heart daily? The change we want to see in society often begins with the person we see in the mirror every morning. Ikaw, ako, kita na mga yan. So, before we point fingers at corrupt leaders, dishonest individuals, or broken system, let us first examine ourselves. Because sometimes the question is not who is part of the problem. The more important question is, am I part of the solution? Or have I unknowingly become part of the problem? Mga biyan. Yeah? So, sa aton kabuhi, di man tatod perfect, no? Bugay kagrasya lang man sa Ginoo. If every citizen live exactly as you live, would our nation become better or worse? That question may reveal more about society's problem than anything else. Sa aton ginayam, mag-start. Change will start in our hearts. Mangin posible lang ina mga abyan kung ikaw may kahadlok sa Diyos. Kung ikaw nakakilala sa Diyos. Kung ikaw may pagtaha kag may pagrespeto sa Diyos, mga abyan. Kaya man nga, part of our fallen nature nga amo na ang dagan sa imo kabuhi. Pero you know what? Ang Ginoo naghambal. Kung ikaw magpalapit sa iya, kung ikaw magpangayo sing patawad sa iya, kung ikaw magkilala sa iya, anak nami lang kay ang Diyos, patawaron niya ka. Baguhon niya ka. The heart of the problem is the problem of the heart. Problema. Kaya nga man, hulog ta sa sala mo. Political leader ka man, relationship na problem, church problem man, heart matters. That can only be possible. Change can be possible if your heart is changed. And by such, paano ina matabo? Palapit sa Diyos. Kilalaha siya. Sili sa Bible, guys, the heart is deceitful and desperately wicked. You can know it. So, baguhon ina sa Ginoo, kung ikaw mga abyan, magpalapit sa Diyos. Ganun sila nga gabi, ara sa imo ang mga resentment, ara sa imo ang mga hateful attitude tungod kay puno ka sang bugal, puno kita sang pride. Why not come to God and ask Him, Lord,
changed my heart. Sorry for my sins. And tonight, ilalahon ko ikaw. Batunon ko ikaw na akong Diyos kaya akong manluluwas. Ha? Sabi ang Ginoo mga biyan, magpakamayo siningiya mga pulong. Ag salamat gid sa uman sa aton nga mga viewers. Kag thank you for sharing sa aton nga live streaming, no, sa aton nga mga viewers ini nga gabi, no. Thank you gid sa kay Nini Sally, kay Mambiki, kay nung Jojo, Cyrus Agustin, kay Nico, Brother Nico, good evening Pastor, ag sa tanan nga mga tagapalamati. Kag kay Ron, ag sa tanan-tanan naton nga mga biyan nga matik kag nagapupod sa aton sa gabi. Alright, so wala na kita time, kulabos kita sa oras, kabay ang Ginoo mag-bless ay mga pulong, kita naman kita sa dason nga Domingo, kag sa aton program gali, Blessed Hope, every Thursday, upod kita, alas 3 sa hapon, sa aton nga program, every Thursday and Sunday evening. Okay? Partner? Okay, no, so thank you so much sa pagpamati, no, sa aton nga program. Kami man, no, may amon man nga program every Saturday, alas 3 sa alas 4 on Faith Focus. Kag of course, diri, no, every Sunday, alas 6 sa alas 7, no, sa sining stasyon, sa sining program. Thank you so much for listening, no, and paglantaw ninyo, no, sa sining program. And God bless everyone. God bless and good night. Bye-bye.